Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 14, 2024. No? And for today, ito po yung last day natin sa ating theme for this week. And we are going to talk about how to worship God every day. May hinuha po natin ito mula sa Romans chapter 12 verse 1 na naglalaman ng Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, ito pong binasa natin na Romans chapter 12 verse 1. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga kasama niyang nananampalataya sa ating Panginoon at that time, no? So, sinasabi po rito na kapag nag-aalay po tayo sa Diyos, ang inaalay po natin dapat yung kabuuan ng sarili natin. Hindi nang kung ano-anong inaalay natin sa Kanya. Ialay natin yung buong buhay natin upang paglingkuran siya at kanyang mga kagustuhan. Kumbaga, in short, sarili po natin yung ialay natin sa ating Panginoon. Katulad ng alay na ginawa ni Hesukristo para sa kapakanan natin. No? And marami po tayong matututunan sa verse na to. Unang-una, we should offer ourselves as living sacrifices from Sunday to Saturday. Ano ibig sabihin na to? Ang ibig sabihin lang po nito, kapag in-offer talaga natin ng truthfully yung sarili natin sa Panginoon, hindi lang dapat po piling oras. Dapat po all the time, every day of our lives. Kung tunay nga na in-offer na natin yung buhay, yung buong buhay natin sa Kanya, wala tayong pinipiling oras, panahon para pagsilbihan siya. Dapat every day, every single moment of our life, lahat po ng mga actions natin is ayon sa plano niya. Hindi po dapat tayo tumataliwas, no? And pangalawa, let us please God in our workplace as part of our worship service. Hindi lang po yung tinuturing natin na worship service is yung pag-attend ng mga church. Although maganda pa rin yun. That is very good at maganda talagang dutiful nating ginagawa yon. Kumbaga, every week talaga, minimake sure natin na nakakapunta tayo sa fellowship, sa mga service, sa worship, no? Pero, ang sinasabi po sa katuruan, na pati rin po sa mga ginagawa nating iba, is dapat pinipilis natin si God. Halimbawa, sa mga chores natin sa bahay, we should find ways to please God with that, no? O kaya sa mga trabaho, kapag naglilinis tayo, nagtuturo tayo ng kapwa natin, o kaya pumoprotekta tayo, sumiserbisyo tayo sa iba, dapat po, piniplease pa rin natin si God. Kumbaga, yung kagustuhan pa rin ng Panginoon yung nagiging babaw sa atin, hindi kung ano-ano. And pangatlo po sa teaching, we train in the church to become godly workers of the Lord. So nabanggit ko nga kanina na hindi lang yung worship service yung pwede nating gawin para ma-praise si God at ma-please siya. Pero sa church po kasi, ito po yung very mainam, very effective na pamamaraan para ma-improve natin yung sarili natin in a spiritual level, no? Kapag uma-attend po tayo ng church, yun po yung panahon at oras na gugugulin natin upang mas mapalalim pa yung paniniwala at pananampalataya natin sa Kanya. And paano nga ba natin ito magagawa? Unang-una, let's train in the church on Sunday. Ibig sabihin ito, let's be diligent sa pag-attend sa church natin. Kasi, at kapag uma-attend tayo, dapat genuine tayo. Genuine na gusto nating matuto. Na magkaroon tayo ng bagong kaalaman pagdating sa pananampalataya at pagbibigay ng praise sa ating Panginoon, no? And pagkatapos naman na mag-train tayo sa church, let's use our newfound knowledge upang sa every day of the week, we will work for His kingdom.
para po sa kingdom ng ating Panginoon. Kumbaga, lahat ng actions, lahat ng mga pinipili nating landas na tahakin, mga field of expertise, gagawin po natin yon in the name of God. Kumbaga, yung mga actions natin dapat sinisignify na tayo mga Kristiyano, tayo yung mga tunay na tapat sa Panginoon, mga nagpapakita ng kabutihan sa lahat ng kapwa, no? Nagpapakita ng pag-uunawa, no? And lastly po, let us join Jesus in conquering the world. Kumbaga, isa talaga sa mga layon sa atin ng ating Panginoon is maka-influence tayo ng ibang mga tao upang maniwala rin sa Kanya. Kumbaga, ipakita natin sa ating mga salita, sa ating gawa, na mapapabuti tayo at kinakailangan at nararapat lang na manampalataya sa Panginoon. In that way, marami pang taong magiging aware sa ating Panginoon at sa Kanyang mga utos, dahil siya lang ang dapat nating piniplease, hindi yung ibang tao o kaya ibang mga pinaniniwalaan pa nila. Dapat si God lang, kasi he's the one and only, no? Siya lang yung tanging makapangyarihan and almighty. So hindi po dapat tayo nagpi-please ng ibang tao, lalong-lalo na ibang tao, no? Dapat siya lang. And dapat bilang mga Kristiyano, bilang mga tunay na naniniwala sa Kanya, pinapakita at pinaparanas at pinapaintindi po natin yun sa iba. So, yun lang po ang aking daily devotion para sa ngayong July 14. Muli, ako po si Emmanuel O. Alejandre. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.